Ayan, magandang gabi po sa ating lahat, ganyan din po sa ating mga kasama online. Welcome po sa ating day 3 ng ating prayer and fasting, and pag-uusapan po natin today about heavy hands or yung pangangalay ng kamay. Marami po salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na itinako po tayo dito na wala pong anumang gawa ng kaaway ang nakapalaig. At mas nanaig po sa atin yung longs po natin o yung kagustuhan natin na makalapit o mas maging malapit sa Panginoon sa araw na ito. At ginagawa po natin yung prayer and fasting yearly. At sa araw na ito po yung ating third day na hinilay po tayo sa salita ng Panginoon. We did this po para mas marami po tayong time. Sa pagkakataong po ito ay parang mas pinapriority po talaga natin ng higit sa lahat yung pangangailangan natin physically or yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin dito sa mundo. Sinasaalang-alang po natin yung mas magkaroon po tayo ng time na makapag-aral ng salita ng Diyos. So, I pray na mas marami pa po tayong makasama sa mga susunod na araw o sa mga darating pa po natin kasama na ingatan po sila ng Panginoon. At inaanyayahan ko po ang lahat na hindi po natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating paninimula. Lahat po tayo ay tumayo at tayo po ay yumuko at damin po natin ang presensya ng ating Panginoon na siya po pumagitna dito sa ating kalagitnaan para po manguna sa ating pag-aaral. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Holy Spirit. We praise and thank you, Lord, for this wonderful day that you gave us. Thank you, Lord, po sa opportunity, Panginoon, sa malayang pagkakataon na muli po kami makakapag-aral ng iyong salita. Marami pong salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa wisdom na mas piliin namin, Panginoon, na ituon ang aming mga puso at isip sa gawain mo sa hapong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga tao, sa mga soul na itinako mo sa lugar ito upang magbigay sa inyo ng papuri, pasasalamat, Panginoon, at mas kilalanin ka deeply, Panginoon. Salamat po sa buhay nila na patuloy kang sinasaliksik, patuloy kang kinikilala bilang isang ama, tagapagligtas namin lahat. Lord, sa hapong ito, nalamin ko po na kayo po ang pumagitna. Padalan niyo po yung banal na Espiritu, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa aming kalagitnaan upang manguna. Kayo po ang madinig, Panginoon, ng bawat isa at tumimo sa kanilang mga puso. Itago niyo po sa inyong likuran ng aming kapatid na si Ate Joy na inyong gagamitin sa araw na ito upang ipahatid ang inyong mensahe. Naway wala pong anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ng manaig upang hindi po namin maintindihan o hindi po namin maunawaan ang bawat salita na magmumula sa inyo. Dayahan ko din po, Panginoon, ang mga kasama namin, Panginoon, na nanonood online, na sa pamamagitan po, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon, ay makasama po sila, Panginoon, na magsaliksik at higit kang pagpahalagahan ng salita mo, pagpahalagahan, Panginoon, yung buhay na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng pagbibigay ng sapat na panahon, Panginoon, para kilalanin ka sa pagbabasa ng Biblia, sa pagde-devotion, Lord God. So, I pray, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa nandito, lalaki po, Panginoon, ang pagpapala niyo sa kanilang mga pamilya, Lord God, na magising po ang kanilang mga isip at puso, ang maunawaan at higit po sa lahat ay magamit po sa kanilang pang-araw-araw na buhay ang aming maririnig na salita. Kailangan ko po, Panginoon, na ang puso ng bawat isa ay tumungon lang po. Hindi po dun sa magagamitin nyo o hindi po dun sa magsasalita, kundi po dun sa ipararating nyo na salita, Panginoon, kundi po sa inyo lamang po, Panginoon. At lahat po ng kapurihan po ay mapunta sa inyo, Panginoon. At lahat po, Panginoon, ng aming maririnig na salita, Panginoon, ay tunay, Panginoon, na maging makapangyarihan, Panginoon, at magamit sa aming buhay, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa araw na ito na magtapos po na kami ay puspos ng biyaya ng pagpapala, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Lahat po ng ito ay aming tinataas naman po sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ayan po, tinatawagan na po namin ang ating maghahatid po ng ating Word of God sa hapon ito si Teacher Joy po.
Good evening, church. Good evening po. So, nasa third day na po tayo ng ating pong prayer and fasting no po. Na kung saan ng ating this year intentions yung baguhin ng Panginoon yung ating perspective na hindi accordance doon sa kanyang kalooban. And sa ating nga pong through prayer and fasting na to, mabigyan tayo ng tamang pananaw, no? At tamang pamamaraan at motibo kung paano tayo mananalangin. Hindi lang po tayo lumalapit sa Panginoon para humingi lang po ng humingi. O magbigay ng grocery list kay Lord na, Lord, ito po yung kailangan ko, ito po yung gusto ko, ito po yung ibigay niyo po sa akin. Tsaka ito pa po, Lord, tsaka po ito pa. So, sa ating pong prayer and fasting na to, gusto po natin maunawaan po na makita natin na sa prayers na to, ito ay makapagbigay po sa atin ng desire na higit siyang makilala at mapalapit po sa Kanya. At idilay po natin yung ating pong sarili na makausap po siya palagi. At makita po natin, no, yung ating sarili kung paano po tayo tinitingnan ng ating pong Panginoon. So sa ating pong day 3 topic is heavy hands. No? Parang natapat nga po sa akin na kung saan ay talagang ilang buwan ko na pong iniintay yung po pananakit at pangangalay po ng aking kamay. Pero sabi ko nga, nung mga araw na kapag gumagawa ako, nahihirapan ako, at kailangan ko ng tulong ng aking mga kasama sa bahay kapag may kailangan akong buksan, may kailangan akong buhatin, kasi hindi ko po talaga kaya. So dito po sa ating prayer and fasting na to, makikita po natin kung paano po, gaano kahalaga yung pananalangin at yung tulong po ng bawat isa. So, basahin po muna natin yung ating pong pagkukunan. Passage po natin for this evening is from Exodus 17:11 to 12. Ang sabi po dito, sabay-sabay po tayong basahin. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. At ganoon din po sa Exodus 14:21 to 22. Sabi dito, pagkatapos itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umiihip ang hangin hanggang ang gitna ng dagat ay maging tuyong lupa. At tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Tayo po saglit ay manalangin. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this day, Panginoon, sa aming muling pagsasama-sama upang patuloy, Panginoon, na mag-ayuno at manalangin, Panginoon. Salangin po namin na sa mga oras na ito, Panginoon, Ikaw po ang manguna sa amin, Ikaw po ang magturo, at alisin niyo po, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway na makapag-block. I-block niyo po lahat ng iyon upang anumang mga iniisip namin, anumang mga hadlang, Panginoon, anumang distraction ay hindi po makapalahig sa aming pong kalagitnaan. Amin po nawang maunawaan ang iyong salita at ikaw po ang manguna, hindi po ako ang kanilang marinig, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako as your microphone for this evening, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat ng ito na lahat po ng aming matututunan ay nagmula po sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, dahil nga po sa ating intention for this 2025 prayer and fasting is about perspective, bigyan niyo lang po ako ng konting panahon para maunawaan natin kung ano nga po ba itong perspective. No? Ang perspective po, ito po yung pananaw. No? Sa mga bagay-bagay, kasi ang mga tao nga po ay iba't iba ang pananaw sa mga bagay. For example po, ito pong tubig na nasa baso. Ano po ang nakikita nyo? Half full or half empty? Kung ang sa tingin nyo po ay may kalahati pa, kayo daw po ay
optimistic or positive kayo mag-isip. Pero kung ang tingin nyo po dito ay kalahati na lang o half empty, kayo naman daw po ay pessimistic or negative kung mag-isip. So, doon po pala sa pagtingin pa lang po natin dito sa tubig, ay makikita na po pala kung tayo po ay negative o positive kung mag-isip. Meron pa po isa. Ito po ay isang kwento. Doon po sa dalawang salesman ng sapatos. So, noong unang panahon po, may pinadalang dalawang salesman ng sapatos sa Africa. So, ang kailangan po nila, mag-survey sila doon kung merong market yung sapatos dun sa lugar na yon. So, yung isa ay dinala sa silangan, yung isa ay dinala dun sa kanluran. So, yung unang salesman ay nakita niya walang mga suot na sapatos yung mga tao doon. So, agad-agad siyang nag-ulat doon sa kanilang company na sabi niya, walang potential doon sa lugar na yun kasi walang taong nagsasapatos. So, yung ikalawang salesman naman na pinadala doon sa kanluran, nakita rin niya na walang taong nagsasapatos. Pero ang sabi niya, excited siyang inulat doon sa company na sabi niya, walang taong nagsasapatos doon. Malaki ang potential at market na ng ating produkto doon dahil pwede kong ibenta, pwede tayo makapagbenta ng sapatos doon dahil pwede kong ipaliwanag sa nila kung gaano yung comfort at saka kung ano yung magagawa sa kanila ng sapatos. So, parehas dun sa dalawang salesman na yun, parehas sila nang nakita. Parang kila Caleb at saka dun sa mga 12 tik-tik na pinadala ni Moises doon sa Canaan. No? Pare-parehas sila nang nakita pero magkakaiba yung kanilang pananaw. No? Tingnan nga po natin, paano nga po ba yung perspective ng Diyos sa tao? Kasi ang perspective po ng Diyos, no, ay all-knowing po kasi siya. At napakalawak ng saklaw ng kanyang kaalaman. Pero ang human perspective po is limited. No? Limited lang po yun sa individual experiences natin at limited lang po doon sa ating mga kaunawaan. Kaya po, ang prayer po natin this year, ibaguhin ng Diyos ang ating perspective. No? Ayon dun sa perspective ng Diyos. No? Na makita natin yung ating sarili kung paano tayo nakikita ng Diyos. Kasi kadalasan po, ang tingin po natin sa sarili natin maliit. No? Na mahina tayo, wala tayong kakayahan, na hindi natin kayang mag-lead, kumbaga kulang ang ating pinag-aralan, no? Na wala tayong mararating, na ganito na lang tayo talaga. Pero in God's lens, no, ang nakikita niya, ibang ikaw. No, na ikaw ay may kakayahan kasi siya yung lumikha sa iyo. Binigyan ka niya ng mga talents. May magagawa ka. Kaya mo. May purpose at may potential ka sa mata ng Diyos. So sana po, sa ating pong prayer and fasting na to, makita natin yon kung paano tayo tinitingnan ng Diyos na hindi natin nakikita na maliit lang ang ating sarili, kundi sa napakalaking nakikitang potensyal ng Diyos sa ating pong lahat. So sa ating pong message for this evening ay pinamagatan po nating heavy hands. So pinakikita lamang po dito sa passage na to, no, na yung kahalagahan po ng pananalangin and the need for others to support one another. So yung context po nito, kung dun po sa mga hindi nakarinig ng preacher ni Teacher Jason, no, ay nagkaroon po ng battles between Israelites and Amalekites. No, sila po, yung mga Amalekites po ay mga descendants po ni Esau. Supposed to be sila po ay relatives, no? Pero dahil nga po dun sa rivalry, no, ni Esau at saka po ni Jacob, parang itong pong si Amalekites ay namanahan, no, napagmanahan yung inggit at saka po yung hatred, no, na meron po si Esau sa kanyang po kapatid na si Jacob. Kaya po nung nakalabas ang mga
Israelita doon po sa Egypt, no, nabalitaan po nila yon na sila po ay pupunta na doon sa lupang ipinakangako ng ating Panginoon sa kanila, sa Canaan, ay inatake po ng mga Amalekita ang mga Israelita by surprise. So, inuna po nila yung mga nasa hulihan, na kung saan nandun po yung mga mahihina, nandun po yung matatanda, mga bata na nandun po sa hulihan. So, parang ipinakikita lang din po dito sa atin, no? Na ang enemy po ay umaatake kung saan po tayo pinakamahina. No po? Na yung enemy po ay umaatake, no? Na hindi po natin alam. No, mga mananampalataya na ay little faith is under attack. Yung mga bago at mga datihan na rin mga believers are under attack. Yung pong mga churches are under attack. At hindi po natin alam kung kailan po aatake yung kalaban. And the enemy attack to hurt, to kill, and destroy. Di po ba para siyang roaring lion na nandyan sa ating paligid na anytime po ay aatake. Kaya po tayo ay dapat na maging handa at mapagbantay. So ano po ang ginawa ni Moises nung po inatake sila? So sinabi po na kay Joshua, go out and fight Amalek. So kung mababasa po natin, this is the first experience ng mga Israelita po na makipaglaban. Kasi nga po, nabuhay sila for 430 years sa Egypt na slave. So this is the first time na makikipaglaban po talaga sila as military battle po talaga. Kaya po, kailangan nilang mag-rely sa Panginoon. Kung paano sila nag-rely noon sa Panginoon sa kanilang provision for food, no, nung nandun po sila sa ilang. Ngayon, kailangan naman nilang mag-rely sa Panginoon doon sa, para po mapaglabanan o mapagtagumpayan po yung military battle na attack po ito pong mga kaaway. So, ano po nangyari kasunod? Sumunod po itong si Joshua. So, ang ginawa po niya, pumili po siya ng mga makakasama para po lumaban sa mga Amalekita. So, habang si Moises po ay pumunta sa burol, dala niya yung kanyang rod, yung kanyang tungkod, kasama po niya si Aaron at saka po si Hur. So, pumunta po sila doon sa burol na talagang inan po nila na makikita pa rin sila ni Joshua, no, habang nakikipaglaban ito, para po to encourage them in the battle. Na kapag po itinataas ni Moises yung rod, nananalo po ang mga Israelita. At kapag po binababa naman, ay natatalo po sila, ang mga Amalekita po ang nananalo. So makikita po natin doon, yung pong rod na yon is ordinary na tungkod po na ginagamit ng mga shepherds. No, ganun lang po siya. Ganun lang po yun. At yung din pong tungkod na yon ang ginamit po ni Moises para po hatiin yung Red Sea. So doon po natin nakikita na yung pong ordinaryong tungkod na yon ay nagkaroon ng kapangyarihan dahil po mayroong combination of the human instrument and the divine power of God. Hindi po ang nagpa-hati doon sa doon sa dagat ay yung tungkod, kundi po yung divine power ng Diyos na nandoon po sa tungkod. Now, ganun din po na nakapag yun din po yung ginamit ni Moises para strike yung rock para po ito ay bukalan ng tubig. So, hindi po yung rod ang may kapangyarihan, kundi yung power po na nagmumula sa Diyos. So, makikita rin po natin doon na yung pong kapag itinataas po ni Moises nung kanyang kamay, no, na kaya po nananalo ang mga Israelite, ay yung po ay pictures of Moises praying. Kasi yung po yung posture po na yun na ginagamit ng mga ancient Israelite kung paano po sila mananalangin. Nakaganyan po. Kaya kapag nakikita nila Joshua yun, alam nila na pinananalangin sila ni Moises. Kaya po sila ay nananalo. So,
makikita rin po natin doon na he let Joshua fight while Moses did the more important work. He prayed for the victory. So, dalawang battles po ang nangyayari sa mga oras po na yon. Si Joshua po na nakikipaglaban sa physical battle doon po sa mga Amalekites. Yan, si Moises naman po na nakikipaglaban spiritual battle doon po sa Burol. No? Dalawang dalawang battles po yung nangyayari sa mga panahon po na yun. And then, sa tagal po ng labanan, nangawit po si Moises. No, kahit po napakagaan lang ng tungkod, kasi kadalasan po kahoy lang yun eh. Pero sa tagal po na hawak niya, mangangalay din po at mapapagod po si Moises. So, ganyan din po tayo sa laban ng ating pong nararanasan po sa buhay. Maging physical or spiritual battles or mental battles po ito. Yung mga battles po natin sa physical, tulad po yan ng mga battles po natin sa health, no? Kapag po tayo ay nagkakaroon ng karamdaman, mga finances battle, no? Kapag po tayo mga kinakapos, no, sa ating pong financial, nagkakaroon ng mga utang, and then battles din po yan sa ating pong mga trabaho or sa ating pong mga business. Meron din po tayong mga kinakaharap na emotional battles tulad po ng stress, no? Struggle din po yan in making decision. No, nakakaranas din po tayo kasi ng kalungkutan, ng pagkagalit, no? Lahat po ng yan. And lalong-lalo na po sa spiritual battles, no? Meron pong mga panahon talaga na nahihirapan po tayong manalangin. No? Meron din pong mga battles tayo kung paano natin ilalapit yung ating mga family members para magkaroon po sila ng salvation. And battles din po, paano na tayo magkakaroon ng totoong relationship sa ating Panginoon at maging iaayos yung ating relationship din po sa ating kapwa. So, napakaraming battles po tayong kinakaharap. No? At para daw po iyon mapagtagumpayan, di po ba sa una, marami tayong battles na ating po kinakaya. No? Pero kapag po dumarating yung disappointments, nawawalan po tayo ng gana. No? Nawawalan po tayo ng pag-asa. Parang, yung bang sa dami ng battles na ating ginagawa, nanghihina rin po tayo at napapagod. Kaya nga po, kailangan natin yung kapwa natin para po tayo mapagtagumpayan yung mga battles po na yon. So, maging nga daw po sa ating mga naglilingkod sa church, no, sa ating mga members na leaders or mga pastors, no, napakarami pong dumarating na panghihina, no. Nung una po, tayo naglilingkod tayo ng masigasig, pero kapag po tayo ay tumatagal, dumarating po yung pagkapagod at panghihina. No, dahil nga po, napakarami rin po nating mga ginagawa. Yung mga leaders po, even pastors, no, who faithfully preach and teach, yung pong congregation, no, dumarating din po yung time na yung hands nila grow heavy. Kaya po, nung si Moises po ay napagod, no, buti na lang po andun si Aaron at saka po si Hur upang umalalay po sa kanya. So, ang ginawa po nila, nung nakita po nila na napapagod si Moises at bumababa ang kanyang kamay, ginawa po niya na kumuha po sila ng malaking bato upang iupo po doon si Moises. And then, magkabilang kamay, hinawakan po nila yung kamay ni Moises upang po ito ay tulungang itaas at manatiling nakataas. No, nakikita po natin doon sa mga battles po na yan, we need the help of God, of course, and we need the help of other Christian believers. No, kasi nga po na kailangan po natin ng panalangin po ng isa't isa. Kasi marami po tayong kakaharaping battles, no, sa mundong po ito. Kaya nga po, wala daw pong tinatawag na Kristiyano na namumuhay in isolation. No, wala pong Kristiyanong nag-iisa.
We cannot fight the battles alone. Na kailangan po natin ang each and every one of us para po tayo po mapagtagumpayan ang lahat ng battles po na ating pong kakaharapin. No, di po ba kapag po may nanghihina sa church, no, andyan po ang isa't isa to encourage one another. No, kapag po nalaman natin na may problema yung isa sa member ng ating church, sama-sama po natin ipinapanalangin at nandun din po tayo para po i-encourage sila. So, ganun po ang isang pamilya, no? Isang family po sa church. Para po tayo ay magkaroon ng victory, sabi nga, binibless ang isang church kung ang lahat po ng ito, sabi nga, kung lahat sila ay itinataas yung kamay ng pastor kapag po siya ay nanghihina. At i-bless din po ang isang family kapag nakikita ng Panginoon na sama-sama nilang itinataas po ang kanilang kamay sa ating pong Panginoon. So nakikita po natin na napakaganda po na we need Christian community, no? Na napakasarap na mapabilang po sa isang church who will, na tutulungan tayo to grow in faith. Kaya, sabi nga, napakaraming batas na pwede tayong daanan, pero kung nandyan ang isa't isa, makakayanan po natin na mapagtugumpayan yung batas po na yon. So, sabi nga, sana magkaroon dito, no, sa atin, each and everyone sa atin, na mayroong Aaron at Hur tayo na nandyan at mag-encourage at tutulong po upang maging magaan yung mga dalangin po, lalo na ng ating mga leaders sa church. Kasi napakarami din po nilang mga battles na pinagdadaanan. Maaring may battles sila sa family, may battles sila na pinagdaraanan sa kanilang work, may battles sila pinagdaraanan sa kanilang mga marami po silang mga battles, like tulad na lang si Teacher Jason, hindi lang naman sa work, hindi lang naman sa family, hindi lang sa kundi nag-aaral pa siya. So, kailangan niya ng tulad ni Aaron at ni Hur na makakatuwang niya para mapagaan yung lahat ng gawain. Hindi natin pwedeng hayaan lang sa mga leaders ng church ang mga trabaho, ang mga gawain. Kailangan tulad nila Hur, ni Joshua, ni Moises, silang lahat nagtutulungan para magkaroon ng victory, no? Doon po sa battle sa kanila pong pinagdaraanan. So, makikita po natin na hindi dapat isa lang ang kumikilos sa isang church. We need each other as a church and pray for each other. Pray for your family, pray for each member of this church, and pray for the leaders of each church. So, kailangan po natin talaga ng panalangin. No? Bukod po sa panalangin, kailangan din po talaga natin yung aksyon na tutulong po tayo sa kanila para ito pong church na to ay maging victorious po. No? Lahat po tayo ay kailangan kumilos, physically, spiritually, para po sa katagumpayan po ng church na itinayo po niya dito. So, makikita po natin natalo si Amalek at natalo rin po sila ni Joshua with the edge of the sword. Eh yung pong sword na yun, it pictures for God's word. Di po ba sinasabi sa atin na ang salita ng Diyos ay double-edged sword? So dahil po sa salita ng Diyos, no, sa pananalangin, ay nagkaroon po sila ng katagumpayan po. So, hindi po siya nanalo dahil magaling siya, makipaglaban, o hindi rin po siya nanalo dahil malakas siya. Naging victorious po siya kasi may lumalaban po sa kanya in spiritual battle. Nandun po si Moises, Aaron, and Joshua na naging intercession po para po siya ay manalo. So, napakahalaga po ng intercession. Napakahalaga po ng mga corporate prayer. Kaya po, di po ba kapag po tayo ay merong pinagdadaanan, talagang tinetext po natin, mini-message po natin yung ating pong mga GC para po tayo ay ipanalangin. At napakalaking bagay po nun, no? Kailangan po natin ang ating fellow Christians na kapag po may nakita rin po tayong somebody
na nahihirapan at meron siyang heavy hands, huwag po natin lang siyang panoorin. Kailangan po din niyang manalo dun po sa laban. Lapitan po natin siya at tulungan po natin itaas ang kanyang kamay at pagaanin po yung kanyang pasanin. So yung passage po na to ay niririman po tayo na kahit po magkaiba yung battles and circumstances na pinagdadaanan ng Israelita noon and maging tayo. Kasi yung battle po natin sa panahong ito, yung pagsisilbi po kay Lord. Kasi napakahirap pong mag-serve kay Lord, lalo na sa mga student po na tulad nyo, na napakarami rin pong gawain, napakarami pong mga units na kailangang ipasa, na may mga exam pa. Kaya po nahihirapan po talaga tayong mag-serve kay God. Maging po sa ating mga momshies, na napakarami rin pong responsibility sa family. Napapagod din po tayo sa mga gawain po natin. Kaya talagang batas din po sa atin kung paano natin bibigyan talaga ng time, kung paano po tayo mag-serve kay God. Meron din po tayong mga leaders na may work, may nag-aaral pa like Teacher Jason. Pero we find ourselves facing off with all kinds of enemy forces na naghahangad na ibagsak tayo at pilayin yung ating pong pananampalataya upang hindi po tayo makakapag-serve sa Lord na may joy. Pero kung tulad po tayo ni Moises, ni Joshua, ni Aaron at ni Hur na nagtutulungan, tulad nila, makakamit din po natin yung victory sa lahat ng battles po na ating pong pagdaraanan, especially in serving God through our church, World Central Ministry. So, yun po yung ating ipag-pray, na kailangan po natin na magpalakasan sa isa't isa to encourage each and everyone. Ipag-pray po natin ang mga members, mga leaders po natin, ang each family po, Panginoon, and yun din pong mga tao na kailangan po natin na mabahagi na nangangailangan po, na makilala rin nila ang ating pong Panginoon. So, tayo pong lahat ay tumayo at magkakaroon po tayo para sa ating sharing time. So, tayo po na muna tumayo at manalangin. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, sa mga salita mo na ipinahagi niyo po sa amin today. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng perspective na tulad ng perspective mo kung paano niyo po kami nakikita. Alam niyo po ang aming mga potential, Panginoon, at yung po at inyong palakasin sa amin, Panginoon, upang bawat isa sa amin ay magamit mo sa iyong pong kaharian dito po sa lupa. Dalangin po namin na each and everyone ay bigyan niyo po ng malakas na para po tagumpayan ang anumang battles na meron po kami, lalo na yung aming mga kahinaan, lalo na po yung aming mga kakulangan. Tulungan niyo po kami, give us wisdom, Panginoon, give us courage, strength, Panginoon, time, and mga opportunity, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na gusto mo pong ilapit sa amin upang mabigyan po namin, Panginoon, na makilala ka nila at magkaroon din po sila ng tunay na relasyon po sa iyong Panginoon. Tunay, Ama, na napakaraming battles na amin pong pagdadaanan as a church, samahan din po mga leaders, sa amin din po mga members, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magkaisa, Panginoon, tulad ni Joshua, ni Moises, ni Hur, at ni Aaron, Panginoon, kung paano nila napagtagumpayan yung pong kanilang laban dahil na po nagkaisa sila sa tulong mo, Panginoon, dahil po sumahin nyo, sumakanila po ikaw, Panginoon. Nawa, Lord, ay sumaamin ka rin dito po sa World Central Ministry, kung paano nyo sila sinamahan, kung paano nyo po sila pinagtagumpay. Ganun din po sa taong ito, pagtagumpayin nyo rin po kami sa lahat po ng aming mga plano na nais nyo po, Panginoon, ipagawa po sa amin. Tinatas po namin sa iyo, Panginoon, ang gabi ito, na nawa ay bigyan niyo po kami ng tunay na aral na aming natutunan po sa aming pong mga salitang narinig. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.